Tayo mag-start, nais ko lamang po manalangin muna. Hallelujah, salamat sa oras na ito, Lord God, na pinagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon, na narito, Panginoon, Lord God. Kami patuloy na nagpapakumbaba, Panginoon, humihingi ng kapatawaran, Lord God. Gaya ng awit, gawin mo pusong dalisay ang aming mga puso, Panginoon, Lord God. Sa mga pagkakataon kami nagkakasala, Panginoon, ikaw, Panginoon, yung tunay na nagbibigay ng kadalisayan sa puso namin, Panginoon. Patuloy mo kami nire-remind, Panginoon, sa bawat pagkakasala namin dahil ayaw mo kami ay kasala, Panginoon, lalong-lalo na sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, at tinataas ko rin po, Panginoon, yung mensahe na nais mong ibahagi, Panginoon, sa mga oras nito, Lord God, sa aming mga kapatiran, sa mga nanonood sa FB Live, Panginoon Lord God, dalangin ko na mabukas yung mga puso't isip nila, Panginoon, tanggapin yung mensahe mo sa mga oras nito, Panginoon Lord God, gawin mo lamang po akong tagapagbahagi ng iyong salita, Panginoon, ngunit ang tinig mo pa rin, Panginoon, ang siyang marinig, Panginoon, ng mga makikinig ng salita mo sa mga oras na ito, Panginoon Lord God, at tinataas ko rin, Panginoon, yung um, ubot-sukod po, Panginoon Lord God, right now, Panginoon, na hindi makapenetrate, Panginoon, upang maibahagi ko ng maayos, Lord God, yung um, message mo sa mga oras na ito. Muli, papulit pa sa salamat, Lord God, yung ibinabalik ko po sa iyo sa mga oras na ito, Panginoon, in Jesus' name, Amen. Okay po, dako na po tayo sa Word of God. Ayan po, sabi po dito, ang tanong ko na may matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi, ngunit pinagnanakawan ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Isinusumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Verse 10 po. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ko ang pangangailangan sa aking tahanan at subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Verse 11 po. Hindi ko rin hahayaan sa lantain ng mga balang ang inyong mga pandanim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Balik po tayo sa verse 8. Dito po, sinasabi ng Panginoon sa atin na ang tanong ko na may matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi, ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan sa mga ikasambong bahagi at mga handog. Dito po, sinasabi ng Diyos na pinagnanakawan daw natin siya. At kung titignan po natin sa verse 9, isinusumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ninyo. Imaginein po ninyo yung galit ng Panginoon noong time na sinabi niya ito sa mga Israelita at ngayon po ina-apply po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung sa tao po, meron po tayong nakaaway or something na may mga hindi pagkakaunawa, nakakapag-curse po tayo or nakakapagbitaw tayo ng mga salita na hindi maganda. Ano pa po kaya yung mararamdaman natin kung itong word na to na verse 9 na isinusumpa ko kayong lahat? Nais po ba natin na sumpain tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng hindi natin pagbibigay ng ikapo at at ng mga handog. Dito po hindi lang naman po yung uh, tithes and offering yung tinitignan ng Panginoon dito, kundi po yung heart natin. Paano ba natin ibinibigay yung tithes and offering natin sa Panginoon? Kasi minsan iniisip natin na perfect attendance tayo sa mga Bible study, prayer meeting, sa Sunday service, pero yung puso ba natin malapit sa Panginoon? Yung puso ba natin talaga sa Panginoon? O gusto mo lang i-please yung tao? O gusto mo lang masabi ng tao, oy, ano yan, perfect attendance yan, ganito, ganyan, nagtatay siya, nagaganda. Pero yun ba talaga yung tinitignan ng Panginoon sa atin?
na yung lagi tayo umaattend sa mga pagpupulong ng gawain ng JTF. Pero ibinibigay ba natin talaga yung heart natin sa pagbibigay ng kasampung bahagi at ng wait lang po. Ayun po, pasensya na po. Ayun po, so pinapakita po ng Panginoon dito, ayaw ng Panginoon na danasin natin yung sumpang ito. Kaya gusto ng Panginoon na mabuksan yung puso at isip natin na para saan ba yung pagbibigay mo ng handog, para para ba mabless ka lang. Kasi ako, to be honest po, hindi ko po hindi ko po actually nababasa to dati, itong verse 8 to 9. Parang parang naging focus ko na lang kasi yung pangako ng Panginoon um, sa verse 10 saka sa verse 11 na uh, sabi niya dito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga kasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. At subukin niyo ako sa bagay na ito at kung hindi ko buksan ang bitana ng langit at buo sa inyo masagana pagpapala. At hindi ko rin nahayaan sa lantay ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na nasagana ang inyong mga ubasan. Dito po, ito lang po yung madalas ko na nababasa noon na hindi ko alam na uh, parang tumatak na lang sa isip ko na yung blessing kalakip ng pagbibigay ng ikasampung bahagi. Parang yun na lang yung naging mindset ko na kaya ako nagbibigay ng tithes and offering para pagpalain ng Panginoon. Pero hindi pala nalulugod yun hindi po pala nalulugod ang Panginoon dun sa naging mindset. Uh, Nakita naging mindset ko, hindi ko po alam kung meron din po iba sa atin na ganun din po yung naging mindset. Pero dito po, ang nais po ng Panginoon na ipakita para kanino ba o ano ba yung heart mo every time na nagbibigay ka ng ikasampung bahagi. Minsan po, dumarating din po sa point na nananalangin ka na ipagpe-pray mo yung tithes and offering, yung tithes and offering mo na napagpalain ka pa ng Panginoon. Yun ba yung kalooban ng Panginoon? Minsan, nadadala lang tayo ng mga kagustuhan natin sa buhay. Kaya minsan, pinipilit natin na magbigay ng tithes and offering dahil alam natin na pangako na ng Panginoon yun na ibabalik ng Panginoon yun. Pero hindi pala nalulugod dun yung Panginoon. Ang nais ng Panginoon, yung puso natin. Yung puso natin kung paano natin ibibigay yung tithes and offering, lalong-lalo na po sa pagbibigay po ng tithes. Paano niyo po ba uh, ibinibigay yung tithes na, Lord, mahal kita kaya ako ginagawa to. O, Lord, i-bless mo yung business ko para makuha ko yung mga bagay na na gusto ko. Parang minsan nagiging ganun yung mindset natin na yung prayer natin nagiging uh, parang na-overpower ng kagustuhan na lang natin, pero yung talagang desire ng puso mo kung bakit mo binibigay yung tithes and offering, uh, hindi pala yung ikinalulugod ng Panginoon. Share ko lang din po ito naman po hindi naman po actually sa tithes kundi sa offerings. Minsan po kasi lagi tayong nagpe-pray, may pinagpe-pray tayo na isang bagay na uh, ang tagal-tagal na pero hindi pinagkakaloob ng Lord. Pero bakit hindi ipinagkakaloob ng Lord? Hindi po ah, dahil sa ano ba? Hindi dahil sa ayaw ng Panginoon, kundi tinitingnan ng Panginoon yung puso mo, kung karapat dapat ka pa bang pagtiwalaan
sa blessing na hinihiling mo sa Kanya. Ito po, before po before ako magkaroon ng work na humingi ako ng tawad sa Panginoon, totally surrender sa Panginoon dahil nagkaroon ako ng mismanagement sa mga blessings na pinagkaloob ng Panginoon. Talaga nagpakumbaba po talaga ako sa Panginoon na inihingi ko ng tawad sa Panginoon yung nagawa ko sa mga blessings na pinagkaloob niya na hindi ako napagkatiwalaan ng Panginoon. Talagang totally surrender na iniyak ko sa Panginoon. Humingi ako ng tawad. Excuse po. Humingi ako ng tawad sa Panginoon na ah, sa lahat ng pagkakasala ko na hindi ko naingatan yung mga pagpapala niya. Um, is, naibibigay ko naman po yung tithes. Nagta-tithes ako, nag-offerings ako, pero yung heart ko, yung hindi tama. Yun po yung nais sabihin sa atin ng Panginoon, paano ba tayo magbigay ng tithes and offering pagdating sa Panginoon. At yun nga po, anong time na sinurrender ko sa Panginoon yung lahat ng pagkakasala ko dahil na hindi ako naging mabuting katiwala ng Panginoon sa pagpapahala niya. So, December 3, umattend ako ng soaking. Ayan po, umattend ako ng soaking na kasama ko si Auntie Jan na dumating sa Auntie Jan. First time ko umattend dahil gusto ko po rin po talaga ma-experience yung 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 soaking. So, ayun po, anong time po ng offerings na sabi ko, Lord, naiiyak ako. Sabi ko, Lord, sorry, ito lang yung kaya ko. Ito lang yung ibibigay ko sa'yo. Noong time na yun, sabi ko, patawarin niyo ako kasi yun nga, hindi nga rin po talaga kasi ako naging napagkatiwalaan ng Panginoon sa lahat ng blessings. Alam niyo, yung first time ko na receive ng blessings, wala pa po yata 5 minutes. Ibinalik ng Panginoon 10 times yung offering na ibinigay ko para sa Panginoon. Dito po gusto ng Panginoon na every time po na ibinibigay natin yung tithes and offering natin sa Panginoon. Huwag po nating ilagay sa isip natin na yung pagpapala ng Panginoon. Kundi binibigay natin yung offerings, yung tithes and offerings sa Panginoon. Hindi dahil mahal natin yung Panginoon, dahil nais mo na magamit sa gawain yung tithes and offerings na ibinibigay mo sa simbahan. Yun po yung gusto ng Panginoon, yung puso natin uh, pusong dalisay na nais ng Panginoon. Tama-tama rin po yung awit na tinanta ni Sister Misha. Yun ang nais ng Panginoon sa atin. Yung pusong dalisay, every time ibinibigay natin yung tithes and offerings natin. Minsan, magtataka ka bakit yung prayer mo hindi tinutugon ng Panginoon. Kasi yung heart natin hindi tama. Kahit umattend ka ng everyday sa mga church, sa mga gawain ng church, kung hindi naman tama yung puso mo, baliwala sa Panginoon lahat ng pagpapagal mo. Kung yung puso mo, merong maling motibo kung bakit mo ginagawa yung mga bagay na yan. At ayun nga po, share ko na rin po na yung time na yun na binigay ko yung offerings ko sa Panginoon na ibinalik niya. Kinabukasan, uh, nagkaroon ng job interview, na alam niyo po yung inalis ko na sa isip ko na hindi hindi talaga para sa akin yung job na yun, hindi kalooban ng Panginoon. Pero that time, nakapasa ako sa interview na kahit wala akong knowledge sa ganung trabaho, nakapasa ako at ngayon 2 months na higit na po ako sa job na yun. Uh, Yun po, minsan, naalala ko po kasi nung time na nag-decide po ako magharap ng trabaho, buhay pa si Pastor Romy nung time na yun. Pero dahil hindi kalooban ng Lord, talagang merong tinuturo ang Panginoon. Unti-unting tinuturo ng Panginoon kung paano natin pahalagahan yung lahat ng pagpapala
na meron tayo na pinagkakaloob ng Panginoon. Kung paano tayo pagkakatiwalaan ng Panginoon sa lahat ng pagpapala na ibinibigay niya sa atin. Share ko na lang din po yung sa Lucas, Luke 21 verse 2. Ayan po, sa verse 2 po. Nakita rin niya ang isang mahirap na biyudang naghulog ng dalawang tigsi 50 sentimo. Kasi sinabi niya sa mga alagad, ang inihandog ng mahirap na biyudang iyon ay higit pa sa inihandog nilang lahat. Imagine po na yun na lang, kung isipin natin siguro yun na lang po yung hawak ng biyudang yun. Uh, pero ibinigay pa rin niya sa Panginoon. Tapos nakita ng Panginoon na higit pa sa mga iba po pong nagbigay ng offerings nila. Kumbaga, kanila bariya-bariya na lang yun na kayamanan nila. Pero itong biyudang to, nakita ng Panginoon yung heart niya, kung paano niya minamahal ng Panginoon na kahit na yun na lang yung hawak niyang pera, yun na lang yung hawak niyang pera, ipinigay pa rin niya sa Panginoon. Yun yung nais ng Panginoon sa atin. Yung puso na kahit alam natin walang-wala na tayo, nais ng Panginoon na tumulong ka, ibigay mo, or kahit walang-wala ka na meron kang isang bagay na nais na pwede mong maitulong sa ibang tao, doon nalulugod yung Panginoon. Yun lang po yung nais kong i-share sa bawat isa sa atin na um, alam ko po palagi naman po nababahagi itong tithes and offering. Pero this time po, nais ng Panginoon. I-search po natin yung heart natin. Kung paano ba tayo bahagi ng tithes and offering sa Panginoon. Kung bakit mo ba ginagawa yung pagsunod sa pagbibigay ng tithes and offering. Yun ba yung dahil na mahal ba natin ang Panginoon or dahil gusto mo lang ng pagpapala? Um, yun lang po, purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos.